guys. What is that? We are playing here with my favorite apo, Wish. Okay, while waiting for the audience. Good morning. Good morning, guys. I have here my company. In my company is Wish Heaven. Nobody gets too much heaven. Guys. Subscribe, guys. Subscribe. Subscribe, guys. Good morning, Elijah Zacora Jr., Bernard Magtibay, Maayong Aga, dira sa San Joaquin, Iloilo. Uh, alam mo, guys, we are here to make things clear. No? Gusto kong klaruhin kasi may mga bagay na tinitwist. Ang lagi nagtitwist dyan, no? May mga tao kasi na mahilig magano. Kunwari, nilalaro ang mga salita kagaya na no, kagaya ni Fiscal AG na kunwari kinull out ko kasi si Fiscal AG, yung taga Samar na Fiscal. Kasi nagpalabas siya. Maganda naman sana ang layunin niya. Kung ano nangyari sa COA funds. Sinasabi niya na disallowed, one of the things that he said, na disallowed daw yung COA liquidation na sinumiti ni Sara Duterte tungkol doon sa ano sa mga confidential fund. Well, kinull out ko siya kasi na-disallow ng ano ng COA. Sabi ko kinull out ko si Fiscal AG. Sabi ko, Fiscal AG, magiging fair ka naman. Hindi pwede pa naman umapila si Sara sa Supreme Court. So habang pwedeng makapila, hindi mo po pwede gamitin na dahilan yan para sabihin mo na nag-impeach na dapat i-impeach si Sara. Yun ang sinabi ko. Ito si Fiscal AG kasi halata ko naman anti-Sara na ano man ito si Fiscal AG. Waray-waray ka pero kakampi mo si Romualdez. Ba't hindi mo titirahin yung mga malitan, mga trilyon na ninakaw ni Romualdez at saka kanyang pinsan na si BBM. Okay. No. No. Okay, naglalaro yung apo ko sa akin I vlog this for you, apo. Ulitin ko lang, marami kasing mga tao, mga lalo ng anti-DDS, nag-report lang, lumabas lang sa decision, pati si Luistro, inanunsyo pa na sila mga klase ng mga utak, kagaya kay parehong utak biya, para kay Fiscal AG, yan si Chua, attorney si Congressman Chua, iba pa. Ito kagaya ng halimbawa, sinabi nila na nag-apila si Sara sa COA. Kasi ang COA, nagpalabas ng kanyang findings na disallowed. Ibig sabihin pag disallowed po, hindi tinatanggap ng COA ang mga resibo. Yan, gano'n na kasimple yan. So pag disallowed, ano po ang kasunod? So ang kasunod yan, kung conforme ang opisina na kung saan ang kanilang pundo ay na-disallowed, simple lang po yan. Babayaran, ibalik lang ni Sara ang pera kung talagang disallowed. Lahat po ng tao lahat ng tao na opisyal ng bayan may karapatan magsauli ng pera kung disallowed. Reimbursement kumbaga. At kung masauli na yan, wala nang pagnanakaw, wala nang kasalanan ang tao, ang opisyal ng bayan. So, ang pinag-usapan, hindi ko alam ang competition kung tama ba si Fiscal AG. Let us read. Salamat naman, Fiscal AG. May educate naman ako sa mga facts of the case mo rito. Ito naman ang ipapakita natin. Ang problema ko lang kay Fiscal AG, pareho sila utak ni Luistro, si Ridon, si Palsis, Palsos Inunos, Palsos Inumnibus, si Ligutan, natatawa sila kay Ramil Madriaga, akala nila nanalo sila doon. Don't worry mga kapwa ko DDS, hindi po sila nananalo. So, ito po, ipipresent natin yung sinasabi ni Fiscal AG. So, yan, Fiscal AG, salamat naman at gagamitin ko Fiscal AG yung yung Facebook page mo. Sinabi niya rin, ito po yung ginawa ni Fiscal AG. Pag binasa mo, tama lahat ng sinulat niya.
Ang mali lamang sa sinulat ni Fiscal AG, ano ba ganito sinulat niya, pinaliwanag niya kung anong ibig sabihin ng COA Notice of Disallowance. Alam ba kung magkano, ibig sabihin dapat ibalik ang pera. So, tama man siya dyan. Mali daw ang paggastos. Tama siya dyan. Isa sa balik daw ang pera. Tama siya dyan. Pwedeng ibalik. May choice ang opisyal na natutungkol sa OBP, sa disallowance. So, ngayon, kung ganon, pwede rin gumawa si Sara ng remedyo na pwede siyang magreklamo sa Supreme Court. Ireklamo niya kasi hindi naman sa lahat ng panahon tama ang COA. At kung umakyat man si Sara sa Supreme Court, Fiscal AG, alam mo naman yan, i-raise niya talaga yung question of law. Bakit hindi kakilalanin ng COA halimbawa yung kanyang resibo? So, ang number one issue diyan, kung ako ang abogado diyan, Fiscal AG, na marami na po akong pinanalo sa COA sa Supreme Court na mga COA, mga konsehal ng PAS. Ang ibig lang po sabihin niyan, ipaliwanag ko bakit hindi nyo titignan kung tama ba o mali ang pag-liquidate ni Sara. Unang-una, number one ko na armas diyan, sikreto ito. Hindi ka obligado magbigay ng pangalan kung sino ang aktual na nagtakatanggap ng pera. Ganun po yun. So, Fiscal AG, alam mo yan. Ang problema ko lang sa'yo, Fiscal AG, polluted source ka. Kasi galit ka kay Sara. Diba? Fiscal ka pa naman. Tapos, let me remind you, pag fiscal po, Fiscal AG, you are a government officer who is not occupying a political office. You are not an elective officer. So, bawal po sa mga hindi elective officer na makisawsaw sa politika. Bawal po yan, Fiscal AG. I'm warning you. Kung gusto mo, tama yun, gumawa ka ng edukasyon. Ang problema mo lang, halimbawa, basahin natin under the law, ang Commission on Audit, ang official watchdog ng lahat ng government funds. Hindi lang sila taga-check ng receipts. May authority sila to determine kung paggamit ng pera ay legal o hindi. So kapag may finding ang COA, hindi lang siya opinion, may legal effect ito. Tama ito. Ano ba ang notice of disallowance? Okay, sinabi niya. Ang notice of disallowance ay sobra pa sa audit observation. Isa itong formal na desisyon ng COA na nagsasabi na ang isang pagkagastos ay hindi dapat ginawa at dahil ito ay illegal, irregular, excessive at unsupported. Kapag may notice of disallowance, hindi ibig sabihin ay mali ang paggastos. So the money must be returned to the government. Doon sa 73 million na bahagi ng confidential funds ng office ni VP Sara, nakita ng COA na may serious issues. Una, may mga ginastos na hindi dapat ikarga sa confidential funds. Ibig sabihin, may mga diniklara na ginastos, ang sinabi ng opisina ni Sara ay dapat ikarga ito sa confidential funds. Pero sabi naman ng COA ay hindi dapat ikarga. So, ibig sabihin, mayroon ngayon issue. Ano ba talaga? So, pero in the meantime, sundin natin kung ano sinabi ng COA kasi siya ang binigyan ng konstitusyon ng kapangyarihan na magsabi ng ganon. But then, sinabi pa niya, nag-file ng appeal ang UBP but when binasura ng COA. The ruling at ang ruling ay naging final sa COA level. Pero ang problema na sa iyo dito, naglalaro ka ng salita. Gusto mo lang talaga, Fiscal AG, na ma-damage si Sara Duterte kasi anti-Duterte ka eh. Dapat dinugtong mo sa sinabi sa kwento mo, sa paliwanag mo na pwede pa naman si Sara umakyat sa Supreme Court para i-question yung desisyon ng COA. Iyan ang hindi mo nilagay. So, very clear that you are playing words. Fiscal AG, it's very clear that you are playing words. By the simple act of not saying na pwede pa siyang umapila, para lang pareha lang kayo ni Luistro. Si Luistro, ganun din na sinabi na mayroon ng desisyon ng COA na yung 73 million ba yun ay nagdesisyon na hindi nila tanggapin na legal na pagkagagastos. Hindi naman sinabi ni Luistro na pwede pang umakyat sa Supreme Court si Sara Duterte. At kung pwede ka pa umapila, sa totoo lang,
Hindi mo siya pwedeng gamitin na dahilan para i-impeach mo ang tao. Kasi hindi pa pwedeng tanggapin na pagnanakaw ang isang pera na hindi inaprubahan ng kuwa kung hindi ito magiging final. Magiging final lamang ito, Fiscal AG. Sana binanggit mo sa iyong vlog, sa iyong post, binanggit mo sana na kung mag-apila si Sara at sa Supreme Court at kung matalo, final na ito. O di ka, kung hindi siya mag-apila, final na ito. Dapat binabanggit, in-educate mong tao. Ikaw, fiscal ka eh. Pwede kang kasuhan ng, ano yan, ng, pwede kahit unjust fixation lang. Bad faith yan, Fiscal AG. Alam mo yun, fiscal ka eh. Di ba? I'm calling you out on this to be fair. Dapat sana sa sulat mo, sinabi mo, pwede pa naman si Sara umakyat ng Supreme Court. Tapos maglagay ka dito sa iyong naglagay-lagay ka na ba ng poster, litrato ni Sara. At sinabi mo, legal explainer, OVP confidential funds ruling. Kuha notice of disallowance. Batas, mali ang paggastos. Dapat ibalik ang pera. Tapos number 2, 73 million disallowed. Kulang sa ebidensya ang 69 rewards at maling gamit ng pundong 3.5 million para sa office equipment, lamesa at saka upuan, computer. Tapos tanong mo sino man nanagot, ang mga opisyal, hindi mo sinabi rito, ito dito ka po dito po may malisya ka dito. You did it with malice, Fiscal AG. Bakit hindi mo inilagay na pwede pang umakyat si Sara sa Supreme Court? At ladies and gentlemen, dito pa lang, paano kaya ang mangyayari? Sa ano ang rason ng Committee on Justice ni Luistro na halimbawa magdesisyon sila, magbuto-buto sila na i-impeach nila si Sara dahil dito sa confidential funds na to. Wala po silang rason. Kasi may mahabang period, 180 days pa ang palugit para mag-apila si Sara sa Supreme Court. Batas yan ay batas. At pagkatapos, may mali siya rin dito yung kuwa. Alam mo bakit? Ginawa nila kay kuwa nung sa Quadcom, Good Government Committee, sa inunahan lang drama ni Roland Valeriano, kunwari nag-privilege speech, hindi naman magaling kumagsalita. At tapos may drama sila ng kanyang congressman taga Maynila, si Joel Chua, at nag-imbestiga sila sa good government, pinatawag ang kuwa. Alam mo, ang kuwa ay constitutional body. Hindi dapat pinakialaman. Ang problema natin dito, wala pong specific na batas. Walang batas na nag-uutos kung paano ilikwida o paano patunayan ang mga resibo sa confidential funds at saka intelligence funds. Yan ang pinaka-number one source dito. So kung walang batas, hindi mo pwede titirahin ang isinumang tao patungkol sa confidential funds. Basta may sinumiti lang siya na resibo, sabihin sabihin, basta may sinumiti na resibo, ay walang kaso. Maaring ang choice na lang ng tao, kapag ikaw opisyal ng bayan, ganun ginawa sa'yo ng kuwa, may choice ka, isauli mo pera. Ganun lang kasimple. So, ibig sabihin, hindi po pagnanakaw yan. Pangalawa, may choice din siya na ipaglaban niya na tama pagkagastos namin. So, kung nagdesisyon ng kuwa na ayaw nila tanggapin yung sinumiti ni Sara, well, may choice pa rin si Sara umakyat sa Supreme Court. Kung 180 days ang palugit na magsampa ng apila si Sara sa Supreme Court, matatapos na lang ang impeachment, hindi pa tapos ang apila ni Sara sa Supreme Court. So ano ngayon ang sitwasyon? May tatanong ako sa iyo ngayon, Fiscal AG. What will happen to the impeachment? Halimbawa, let us put it this way. Nagdesisyon ang Committee on Justice na impeach nila si Sara at kasuhan nila sa Supreme Court. So ngayon, andun na hindi sa Supreme Court, sa Senate Impeachment Court. Pag nandun na sa Senate Impeachment Court, ang status ng usapin sa kuwa tungkol sa kanyang confidential fund ay hindi pa siya pwede, kahit hindi na siya muna magsampa ng apila, antayin niya ang 180 days mula kahapon. Kasi kahapon lang nalaman na binasura ng kuwa ang
ang motion for reconsideration ni Sara, ang sa motion for reconsideration niya, dinidiin niya na tama ang paggastos ko ng pera. Pero hindi lang ginalang ng kuwa. So, ibig sabihin, napalagay po tayo sa sitwasyon, tama ba ang kuwa sa pagdesisyon? Maaring mali, maaring hindi. Maaring tama siya. Pero, yung question na kung tama o mali ang kuwa, that will be answered pagkatapos na pumunta na sa Supreme Court si Sara Duterte. Hinihiling ko sa iyo, Fiscal AJ, hindi po kayo pwede mag-side kahit kanino man dahil fiscal po kayo. Bawal po sa empleyado ng gobyerno na mag-side-side sa kahit sinong politiko. Maliban na lamang kung ikaw ay elected official. Kaya pwede ka kung konsyal ka, kung mayor ka, kung vice mayor, kung congressman, gobernador, vice governor, bukal, o vice president o senator, pwede po kayo mamili ng side. Pero kapag ikaw ay empleyado lamang ng pamahalaan, kahit empleyado ka pa ng senador, ay hindi ka po pwede mamili ng side. Kasi diyan kinuha kayo para manilbihan sa bayan. Hindi para manilbihan kung kahit kaninong politiko. Kaya, ang request ko lang sa iyo, Fiscal AG, magiging fair ka. Paano magiging fair? Yung nagkwento ka, pinaliwanag mo kung anong ibig sabihin na nagdesisyon ng kuwa, ay binasura. Hindi mo nilagay isang salita lang, kahit isang sentence lang sinabi mo, pero pwede pa naman si Sara umakyat sa Supreme Court. Yan ang wala doon eh. Yan yung pag hindi mo sinulat yan, may malisya po kayo. Pariha lang kayo ni Luistro, sinabi, pero hindi naman niya sinabi na pwede pa mag-apila sa Supreme Court. Di ba, Fiscal AJ? Yan ang i-call out ko sa inyo. And sa others, hindi lang naman ikaw ang guilty rito, Fiscal AJ. Hindi lamang ikaw ang bad faith dito o ang may malisya. Sa marami pang iba, marami hindi hindi magkasya sa utak ko sa dami nila eh. Basta isa na yan na nakikita ko si Luistro. Luistro, kung talagang fair kayo, dapat doon pa lang sa sinabi mo, inanunsyo mo na maraming nakapanood, maraming sa live stream na nanonood, na nagdesisyon ang kuwa na binasura ang motion for reconsideration ni Sara Duterte tungkol sa desisyon ng kuwa na hindi nila tinatanggap ang mga resibo ni Sara. Simpleng pera lang yan, simpleng resibo lang. At may option naman si Sara, pag sinauli niyang pera, wala na siyang kaso, walang pagnanakaw. Kung gusto niya isauli. Pero may choice pa rin siya hanggang Supreme Court. Ilang taon pa kayo tatahakin sa Supreme Court? Di ba? Ngayon, halimbawa, sa dulo, nag-decision sila ng impeachment sa, sabihin natin, Mayo, at the end of May. So, June, July, August, ang 180 days ay 6 months. So, mula ngayon, 6 months. Ano ngayon? Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre. Sa September pa lang siya mag-file ng apela sa Supreme Court. By that time, tapos na ang impeachment case. So, ibig sabihin, kung hindi pa matatapos ang impeachment case, pag ang pinag-usapan natin ang confidential fund, ay hindi pwedeng sentensyahan ng Supreme Court at hindi pwedeng may findings of probable cause laban kay Sara kung hindi pa tapos ang apela patungkol sa confidential fund. So ngayon, kung hindi pa tapos ang apela sa confidential fund, anong koneksyon nito sa akusasyon na pera ko hinatid ko ni Ramil Madriaga na wala pang 24 hours ay naubos. Ibig sabihin po, kung desisyon ng Supreme Court ay tama si Sara, ibig sabihin wala pong nangyaring pagdi-deliver ng pera. Ibig sabihin nagsisinungaling si Ramil Madriaga. So ibig sabihin, ang puntos ko, right at the present na nag-usap tayo, hindi natin pwede pangunahan kung ano ba talaga ang nangyari sa pera. Kasi mayroong kuwa. Antayin muna natin ang desisyon ng kuwa. Pag sinabi ng kuwa na ninakaw, saka pa lang tayo lalalim. Ngayon, ang desisyon po ng kuwa mismo, sinabi dito sa nilagay ni Fiscal AG, ay 73 million lang ang nawala.
So kung 73 million ng Raquel ang nawala, ibig sabihin, hindi nagsasabi ng totoo si Ramil Madriaga na ang lahat ng pera ay pinamimigay. Di ba? Di ibig sabihin, ang kulang lang, nawala lang pera pala, 125 minus 73. Yun lang. So, 125 minus 70, 50, 25, 52 million lang ang nawala. 52 million lang ang naigastos. 73 million ang wala. So, ibig sabihin, hindi totoo yung kwento ni Madriaga kasi kung ibangga mo siya sa sinabi ng COA na 73 million lang ang hinahanap nila, sinungaling si Ramil Madriaga. Ang sabi niya, 125 million o 130 million, pinamigay niya. Di ba? Hindi nyo na-gets ang logic? Kung ako abogado ni Sara dito, panalo na kagad ako. Yan pa lang. So, ang ikaw pala, Patatufini, nais ko ka lang kayo bigyan ng edukasyon. Kapag nag-disallow, pas-akit pa po siya sa Supreme Court. So, kung hindi pa tapos ang usapin sa Supreme Court, tandaan natin po, Noel Clemente, ang sinasabi ng COA na nawawala ko ay 73 million lang. So, paano ngayon natin malalaman, masasabi na tama ang sinasabi ni Madriaga na ang lahat ng pera ay pinamigay niya? Ang nawala para 73 million lang eh. Diyan pa lang, ang ebidensya nila ni Luis Troneridon na pinagmamayabang nila pati si Ligutan, Attorney Ligutan na professor sa UP, sino pa si Terry Ridon na graduate sa UP, sino pang iba dyan, si De Leon, si Jesus Palsis, graduate sa UP, lahat kayo graduate sa UP, ano mga bubo na ba kayo? Paano no ngayon maitama, maisigo? Sa kwento ninyo na pinresenta ni si Ramil Madriaga, ay hinatid ni Ramil Madriaga ang lahat ng 125 million sa 24 hours lamang. Pero bakit dito naman sa OBP, bakit ang sinasabi lang ng COA ay 73 million lang nawala? So kontra, ano ba talaga? Kayo, sarili niyong ebidensya, nagbanggaan. Di ba? Kabubuhan nga talaga Hilid Bagyo yan eh. So, sabihin na natin, nanakaw ni binulsa ni Sara 73 billion. So, ibig sabihin, kung binulsa ni 73 million, nagsisinungaling si Ramil Madriaga sa pagsasabi niya, ang buong 125 billion ay dineliver niya. Di ba? Ganun na kasimple. Let me tell you the truth. Nadispar lamang po ako sa aking pakikipaglaban. At na-publish ko lang sa Facebook yung reklamo ng aking ginawa na hindi ko pa nasampa sa ombudsman. Pero kahit na-disbarred man ako po, ang utak ko po bilang abogado, master ko po ang mga sinasabi ko. Napansin niyo ba ko ako magmaster, magsalita, memorize ko yung batas? Ganun lamang po. At ako'y na-disbar hindi sa pagnanakaw ng pera. Hindi po ako nang agaw ng asawa ng iba. Hindi rin ako, wala akong ginawa na kasalanan laban sa mga kliyente ko. Bagkus ako'y honest, ilang beses na ako nasubukan ng client ko na hinahabol ng mga inutangan nila ang kanilang pera sa bangko. So ginawa ko, pinawithdraw ko ang pera sa bangko na 15 million at hinati-hati ko sa 5, tag 3 million kada bangko, ako nagdeposito sa pangalan ko. Pwede kong nakawin yun kung gustuhin ko. Pagkatapos ng problema ng client ko sa pinag-utangan niya, kinuha na yung pera mula sa akin, buong-buo binalik ko. Ganon po yun. So ngayon, ito pa lang, dito lang tayo mag-usap. Kasi maraming bubo dito sa sa COA findings eh. Ibig sabihin po, nais ko lang iklaro, Fiscal AG, na may karapatan pa si Sara umakyat sa Supreme Court para i-challenge yung 73 million kuno na nawala na hindi raw napaliwanag ni Sara. So kung may 180 days pa siya, ibig sabihin kung i-convert mo sa buwan, 6 na buwan. 6 na buwan, pwede maghintay si Sara 6 na buwan bago niya i-apila sa Supreme Court.
ang pagsukat ng 6 na buwan kung kailan ni Sarah natanggap. Malamang hindi pa niya natanggap sa ngayon. So ngayon, nakikita natin sitwasyon na pangyayari na umaapila pa si Sarah sa Supreme Court, hindi pa tapos ng impeachment. So, kung tumuloy ang impeachment at ang tanong ng bayan sa impeachment court ay tungkol sa confidential fund, paano ngayon magdesisyon ang Senate Impeachment Court? Paano ngayon ang legalidad ng COA, ng Committee on Justice, na magsasabi nila i-impeach nila si Sarah kung tinatanong pa sa Supreme Court ang basihan na ginagawa nyo? At kung pagbigyan natin na totoo ngayon na 73 billion hindi na paliwanag ni Sarah sa 125 confidential fund, ibig sabihin, kung tatanggapin natin na totoo yan, ibig sabihin, bumabangga, kumukontra ito sa inyong ebidensya na si Ramil Madriaga nagsasabi ang lahat ng 125 billion ay pinamigay niya. Naintindihan na ninyo? Yun lamang po ang aking ikaklaro, Fiscal AG. Hanggang dyan lang para hindi magulo. Para maintindihan ng taong bayan. Pinapakiusap ko kahit anti-DDS kayo, please lang, intindihin naman ninyo ang wisdom, ang luhika. Intindihin nyo po, makikita nyo. Huwag muna kayo magsabi na nagnakaw ang tao nang dahil lamang sa kwento ng isang tao na siya'y nagnakaw. Huwag kayong maniwala kasi wala pong ebidensya, walang dokumento ipinakita si Madriaga. Panay kwento lang po. Wala nga siyang pinakitang text message na inutusan siya ni Sarah na ipamigay ang 125 million. Wala siyang pinakitang cellphone, wala siyang pinakitang video. Yung mga litrato na pinakita niya ay hindi po ebidensya yun na sila ay magkaigihan, nakilalang kilala sa ni Sarah. Kahit sino, kahit ako, marami nagpapapicture sa akin, hindi ko naman kilala. Hindi mo pwede sabihin na dahil lagi mong kausap sa video conference, ay kaibigan mo na. Marami akong inuorganisa na mga meeting sa video conference, maraming hindi ko kilala na sumasali sa meeting. Kaya, magiging mapagmasid tayo, gamitin natin ang ating utak, at gamitin natin ang luhika natin bago tayo maghusga. Marami po naghusga kay Sarah na ninakaw niya, pero hindi pa naman tapos yan. Yung sa COA findings, iapila pa niya yan. At wala pa rin ebidensya na ipinakita si Madriaga ninyo na naibulsa nga ni Sarah. Wala nga siyang ebidensya pinakita kung talaga bang inutusan siya ni Sarah. Basta sinabi niyang inutusan siya ni Sarah. Tama ba yun? So, magiging mapagmasid tayo bago tayo magdesisyon sa ating sariling, magiging fair tayo sa sarili natin. Ganun lang kasimple. Okay? So, ang the rest, pag wala pa tayong ebidensya nakita, ang lahat ng ating decision sa ating utak, lahat yan ay political decision na dahil ayaw mo lang sa mukha niya. Ganun lang kasimple. Diba? Now, because of this, sila mismo, ang conclusion ko sa live vlog ko na ito, ay sila mismo ni Luistro ang bumasag sa kanilang ebidensya. Number 1 evidence nila ay yung COA findings. Na nagdesisyon na daw ang COA na binasura ang motion for reconsideration ni Sarah tungkol sa 73 million na disallowance na hindi tinanggap ng mga resibo. Yan nagdesisyon na. Pero, ang hindi sinasabi ng mga kalaban ni Sarah, kasama si Fiscal AG, kasama si Ridon, kasama si Luistro, kasama ang ibang mga kakampi nila, si Chua, ay hindi nila sinasabi na pwede pa pala mag-apila sa Supreme Court. Kung mag-apila, sabi ko 180 days, tapos tatakbo ang mga kaso, mga taon ang bilangin, na hindi natatapos ng impeachment, hindi pa matatapos ng Supreme Court. At may sitwasyon tayo ngayon. Ang sitwasyon natin, hindi mo pwede i-convict si Sarah hanggat walang decision na final sa COA findings. Okay, mga kadidis, pakinggan nyo kung maigi, ganun ang magpapaliwanag sa inyong mga kaaway. Kasi marami dito anti-Duterte lang kayo.
Ang kalaban natin ngayon ay mga lahat sila DDH. Tayo DDS. Sila naman DDH. The 30 diehard haters. Kagaya kay Egenes. Oh. Bakit mo katawagin gago? Wala ka na bang argumento? Yun lang sabihin mo. Kaya pag pinagsasabi mo na nagnakaw si Sarah, di falsification ang sabi sa iyo. Nag-perjury ka. Wala ka pa namang alam kung na totoo ba yun o hindi. Magiging totoo lang yan kung anong desisyon ng Supreme Court sa dulo. In other words, hindi pwedeng magkaroon ng impeachment na desisyon ang committee at saka kongreso kung wala pang desisyon sa COA findings. Kasi magkontra-kontra ang katotohanan na hindi pa masasabi na nagnakaw si Sarah dahil inaapila pa ang kaso. Gets nyo? Ang tawag diyan magiging ano yan? Magiging prejudicial question. Kagaya sa para maintindihan ninyo. Kagaya sa nagpakasal si Benny Santos sa babae. Tapos nagpakasal sa iba sa pangalawang babae, Benny Santos. Tapos kinasuhan siya ng bigamy. Sabi niya, hindi po ako pwede kaso ng bigamy. Bakit, Benny Santos? Kasi po, yung una kong kasal, pinikot lang ako, hindi ko naman gusto yun. Yan ang prejudicial question, Benny Santos. So, maintindihan pa ninyo? Tama yan ang sinasabi mo na bottom line, hindi pwede magnakaw sa gobyerno. So, ngayon, ang sinasabi ko lang dito, walang patutunguhan ang impeachment na reklamo patungkol sa confidential funds dahil hindi pa matatapos ang kaso sa Supreme Court. Anong sitwasyon? I-impeach si Sarah tapos sa Supreme Court magdesisyon tama si Sarah. Anong mangyari? 'Di ba? Tapos, yung dalawang cheque naman pala, gusto ko i-kwento. Ibadatan ko na ngayon yung dalawang cheque na ito na kwento. Akalain mo nagpresenta si Madriaga na may dalawang cheque raw siya na sinasabi na ano sabi niya doon? Pinamigay ni pinawithdraw sa kanya ni Digong Duterte. Yan ang hindi ko maintindihan kung pinawithdraw ba. Sana ba 'yon? So, ito, hanapin natin yung cheque na yon. Meron akong kopya eh. I-ano na lang natin. Buksan natin. Aha. O, ito. Itong cheque. Tapos na tayo dito ha. Ibig sabihin po, tapusin ko muna to. Ibig sabihin, kapag maniniwala tayo na totoo yung COA findings, ibig sabihin po, ay 73 million lang ang nawala. Diba? Ganun lang Charlie Whiskey, diba? So kung 73 million na ang nawala, anong ibig sabihin? Nagsinungaling si Ramil Madriaga. Kasi ang kwento ni Ramil Madriaga, 125 million ay pinamigay niya na. Nakita nyo na ang logic? So ngayon, kung hindi pa madesisyon na ng Supreme Court, ang confidential fund ay hindi pwede magtuloy-tuloy ang impeachment. Bawal din sa Kongreso magdesisyon na impeach si Sara dahil sa confidential fund na nandun pa sa Supreme Court. Tinitingnan pa ng Supreme Court kung tama ang desisyon ng COA o hindi. Okay? So ito naman ang tingnan natin. Isa pang katarantaduhan. Hindi ko alam kung naniniwala kayo. Sinabi ni Ramil Madriaga na may dalawang cheque raw. Okay. Manager's check. Sabi niya, ito pakita natin manager's check niya. At ang judgment call ko po rito, kabubuhan ito at hindi totoo. Bakit? Yan ang manager's check. Dalawa palaki natin. Yan. Malaki na, di ba? Okay. So, malaking check niyan. Ang nakalagay dyan, manager's check.
So kung manager's check yan, ang ibig sabihin po, kapag ipinapalit mo na sa bangko o nakalagay, Ramil L. Madriaga, 84,200,000. Ang petsa ay April 18, 2023. Ang pumirma ay manager ng bangko ng Land Bank. So ngayon, ladies and gentlemen, yung isa niyan, 4 million plus yan yung nasa likod. Ladies and gentlemen, kung kayo ba magpapalit ng cheque, saan mapupunta ang checking pinagpalit nyo? Tanong. Sige, sagutin niyo po ako. Eh di ba pag binigay mo sa bangko, papalitan ng pera, ang cheque ay mapupunta sa bangko? Tama? O mali? Tama, mali. Sa bangko mapupunta, di ba? Okay, kung sa bangko mapupunta ang cheque, ang tanong naman, bakit napunta kay Ramil Madriaga ang cheque? Paano na magagamit ebidensya niyan? Kasi ito, cheque yan, Land Bank, pwede ka makagawa ng ipiprint-print mo lang. Yan naman ang problema eh. Ngayon, para mapatunayan natin totoo yan, tanging Land Bank lamang na mga official nang gumawa niyan ang makapagpasabi kung genuine yan o hindi. So, sapagkat pinagpalit na sa Land Bank yan, ibig sabihin, hindi mo na pwede makukuha. Nasa Land Bank na yan. Kung totoo man, pinagpalit. Mawala na yun sa Land Bank. Hindi na tatago na kami. Bank Secrecy Law eh. Ayaw ng Land Bank ilabas yan. Pero kung hindi pinagpalit yan, mananatiling hawak ni Madriaga yan. Kung hindi niya pinagpalit. Ang tanong, kung hindi pinagpalit at ang laman ay 84,200,000, ang tanong naman, bakit hindi mo pinagpalit? Ang laki-laki ng halaga. At sinong tao ba ang magiging papayag na hindi ipagpalit ang 84 million? Wala. So, ibig sabihin, kung hindi mo pinagpalit, yan ay gawa-gawa lamang. Madali lang gumawa ng ganun. Gawin mo lang sa computer, ipapaprint mo. Kuha ka ng magandang printer. 'Di ba? Ganun lang ho kasimple. So, yan ang pinasabi ko lang muna sa cheque. So, gumagawa talaga kayo lahat ng paraan. Dito ko na makikita ang lahat ginagawa yung paraan para mayari si Pasara. Ngayon, meron akong isa pang ipakita. Si Ramil Madriaga ito. Bago siya tumistigo. Ayan o. Bago siya tumistigo. Ayan siya. Pinag-aralan, ha? Bago siya magtisigo, pinag-aralan niya ang kanyang affidavit. Anong ibig sabihin yan? Hindi po pwede tinatanggap ang testimonya sa korte kung ikaw ay nagbabasa. Pero siya nagbabasa. Bakit pinayagan ng Justice Committee magbasa? At ang lahat po na testimonya na binabasa ay walang value yan sa korte. Ibig sabihin, hindi ka nagsasabi ng totoo. At bakit binabasa? O bago niya binasa, pinag-aralan niya bago siya tumistigo. So, klaro. So, very clear. Honest lang ako tsaka fair. Kahit na makadidiis ako, honest lang ako tsaka fair. Ha? Si Crispo Ilmo, tawagin mo pa ako bobo na abogado. Ipaliwanag mo kung bakit bobo. Hindi na ako magalit sa'yo. Okay lang yan, tawagin mo ako bobo. Pero paliwanag mo naman bakit ako bobo. Questionable ang date, 2023. Tama. At the same time, 2 cheque fabricated. Sabi ni Jojo, ayusin mong sabihin mo, Madriaga. Si Lisa Cali. Si Sara Duterte, kailanman hindi niya gagawin yan. Tama naman. Lahat nakita nyo na, naklaro niya ba ang imbento lang lahat? Crispo Ilmo, matalino ka naman Crispo Ilmo para matatanggap mo ito. Wala pong tinatanggap na testigo. Ang kanilang sinabi ay hindi matatanggap po kapag basa-basa. Binabawalan ang kodigo sa korte. Kasi bakit? Kailangan natin makukuha ang katotohanan. Paano natin malalaman ang katotohanan kung may kodigo binabasa?
Di ba ganun na kasimple lang yan? Sabi ni Maria Kathleen Lizardo, nanggaling yun sa recto. Koshi, questionable ang date. Dalawang cheque pa, 2023. At bakit hindi pinagpalit? Hanggang ngayon, walang tatak na palit eh. Dapat may tatak ng bangko. Cash, change. Dapat ganoon. Wala eh. Brutsa barutso. Bangag trolls in the house. Hayaan mo na sila. Para at sila, nagbangag-bangagan lang yan, pero nakakwan sila. Natututo rin sila. Hindi ba daw pinasok kasi wala kang account sa LB Kabubuhan, Land Bank. Dennis Kausing, oy, happy birthday kapatid ko, I love you. Dennis Kausing. Birthday niya po, ginagawa na nilang lahat ng paraan para hindi makatakbo si BP Sara. Okay. Ay, mga Brad ko sa Alcutan, so, Dr. Calixto Salada. Brad, ang masasabi ko lang, Maricho, ang masasabi ko lang sa inyo ay, oy, happy birthday pala kay sino bang may birthday? ang kapatid ko, si Alcutan Dennis Kausing, may birthday rin ngayon. Happy birthday sa lahat. Kay sino pa, happy birthday to the small and gentle engineer. Ay, si Engineer Willie, birthday, Kuya Willie. So anyway, that's sa fraternity namin yun. Pero ito klaro po na, una, hindi po matatanggap na katotohanan ang sinasabi ng isang tao sa loob ng korte kung siya ay nagbabasa. Hindi po pwede tanggapin yan. At ngayon, tinatanggap naman sa Committee on Justice, puro basa, nagkakamali pa. Rebondo Ribucas, ang decision tama na para sa probable. Hindi po. Hindi mo pwede probable cause. Kailangan hindi pa probable cause kasi pag hindi pa siya final, walang probable cause na nagnakaw siya. Ganun po yan kasimple. Si Olive De Junior. Good morning, Sir Toto. Yung cheque na pinost sa hearing, 2, tapos yung isa, ano pa yung isa? Sinabi mo? Dapat, yung cheque na pinost sa hearing, tapos yung serial number, pareho. Ha? Tingnan nga natin kung pareho serial number ulit. Tingnan natin. Tingnan natin, ha? Sabi mo, serial number pareha? Kung ano, oo nga no, parehas ang serial number check. Ang check number pareha, oh. Ano masasabi mo? Kapatid na Dennis Kausing, Dodong Tirador, masabi mo, kapatid na Asla Kausing, pareho? Paano mangyari na pareho ang check? pareho ang check number. Bawat check number po, for your education, iba-iba po ang number. Ayan pareho ang check number. Naku, nakakahiya naman ito. Paano yan? Palitin natin kunti. Ayan, iba-ibang amount, pareho ang check number. Naku, paano ba ito? Pwede ba mangyari dalawang cheque, pareho ang number? Tanong natin sa Land Bank. Pero ang alam ko, hindi pwede mangyari na pareho ang... kapatid, happy birthday sa iyo, kapatid. Dennis Kausing, Dennis Tirador. Ang sabi ng Bible, ang sinungaling ay kapatid na magnanakaw. So ito po, very clear ito. Very fair naman tayo. Makadidiis ako, makasara ako, pero wala tayong magagawa. Pareho po ang check number ng 2 cheque na pinresinta ni Ramil Madriaga. Ano na naman yan? Ano yan? Edgar, akala na wala ng Duterte tatakbo. Ay, tatakbo po si Baste. Maria Kathleen Lizardo. Good morning. Tapos Olive De Junior. Sino pag iba? Gray Mix Vlog. Salamat, attorney. Chukakchi. Hindi ka talaga nakikinig. Sinabi ni Madriaga na hindi niya dineposit ang cheque. Ito na. Kahit hindi niya dineposit ang cheque, ay pareho ang serial number. Sino naman ang hindi mag-deposit ng cheque? 84 million yan. Tarantado. Gago lang ang tao hindi mag-deposit yan. Ha? Chukchatchi? Ha? Sino maniwala dyan? Lisa Calisi Sarate, kailanman hindi niya gagawin yan. So hanggang dyan na muna tayo, ladies and gentlemen.
Celebrate. Happy birthday sa aking mahal na kapatid. Noy, I'm always here for you. Ha? Then, Daga, lus-lus. Bakit lus-lus? Sino ang sinasabi mo lus-lus? Bursa Baroso, sabit mga ebidensya. Ebidensya gawa-gawa, halata. Pareho ang check number. Kay pareho kita malus-lus ng galing. Para 84 million ang isa, 4 million. Nakot. Si Attorney Bunga Abad ang kilala ko, magagalit nito sa inyo. Sige, hanggang dyan na lang. Paki-like po. Marami pa tayong gagawin.